kanyang inalay. Amen po ba? Binabati po natin ang bawat isang naririto na sa kabila po ng malakas na pagbuhos ng ulan, hindi po tayo natinag, hindi po tayo natigatig, at hindi po tayo tinamad na magtungo sa dakong ito. Dahil po dyan, manalig po tayong lahat na ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay ating makakamtan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sige po, papasukin po muna natin yung mga kapatid nating bagong dating, no po. Napakalakas po ng pagbuhos ng ulan. Kung magbibilang tao ka po, parang hindi ka na po aalis ng bahay. Subalit ang isa daw pong may matapat na paninindigan at malalim na pananampalataya sa Diyos na buhay, umulan man, hindi matitinag sa pagtungo sa dakong banal. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, wala po akong ibibigay na tema o paksa na ating pagsasalu-saluhan, kundi ang sino man pong mga kapatid natin na mapalad na tatawagan at aanyayahan ng ating Panginoon na tumindig dito sa harapan, ay buong kanya pong isisiwalat yung kanya pong mga personal na karanasan kung paano niya po naramdaman ang pagkilos ng Diyos na buhay sa kanyang buhay. Kung paano po yung mga hiwaga, kadakilaan, mga biyaya at pagpapala ay kanyang nakamtan. At upang pasimulan po ang ating pagbabahaginan, isang kapatid po nating tagasunod ang aking aanyayahan. Kung paano po mula sa ibang bansa, doon po inabutan siya ng karamdaman. At pag-uwi niya sa Pilipinas, dito po siya nagtungo. Ang stroke na kanyang naging karamdaman sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos na buhay, sa pamamagitan ng Espiritong Banal, sa katauhan ng kinalugdan bilang Apo Conching ang pangalan, ang stroke ay nagkaroon ng kagalingan at ngayon ay buong galak niyang isa-sa-isay ang kahiwagaang kanyang nakamtan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay para sa kapatid ko pong si Mila Castro. Magandang umaga po sa katanghalian ito sa ating lahat. Muli po nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong. Buhay na buhay po siyang talaga. Dahil nga po, dahil sa aking karamdaman, ay napatungo po ako sa lugar na ito. Talaga pong kay dakila niya, napakahiwaga niya. Dahil sa kabila po ng mga dinanas kong sakit sa ibang bansa, narito po ako ngayon. Talaga pong sabihin ko sa inyong napakatatag ko at binigyan po ako ng kagalingan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan din po ng banal na Espiritu na ginamit niya na ang ating minamahal na Apong Conching, dahil po sa kanyang mga banal na salita sa araw-araw na natatanggap ko, ay lalo po akong lumalakas sa pagparitok po sa bawat araw sa pakikinig po ng kanyang mga banal na salita na aking pong ninanamnam, na siya pong karagdagan po sa pang-araw-araw na buhay at sa araw-araw ko pong nararamdaman na kagalingan. Kaya wala pang sawang papurit pa sa salamat ang ibinabalik ko po sa ating Panginoon, dahil noon nga pong 2010 nagkaroon din po ako ng breast cancer stage 2B, na salamat po sa Ama, talaga pong napagdaanan ko po yon, na sinabi nga din po sa akin na magpakemo ako, pero hindi rin po ako nagpakemo para din po ng ating kapatid sa Tita Au, na narinig ko nga po ang kanyang pagpapahayag na nga po, bali po magpa 5 years na po yung naging operasyon ko sa ibang bansa po. Ako na-opera sa Hong Kong nga po. Talaga po pinatatag po ako ng ating Panginoon sa lahat po ng pinagdaanan ko, at
inanghin ko na po na ang buong kagalingan ay pinagkaloob na po niya sa akin. Kaya sa bawat araw po ay nagsusumakit po akong makarating dito dahil talaga pong napakagalak ko po pag ako po ay naririto sa lugar na ito. Wala pong mapagsigla ng kagalakan. Ang akin pong nadarama sa bawat po, lalo na nga po sa mga iba pa pong nagsishare dito, talaga pong pag ninanam mo, talaga pong pag ninanam namang mabuti, ay talaga pong mapapaluha ka na lang sa mga pinagdaanan ng ating iba pang mga kapatid. Kaya buhat po nung una ako mapunta rito, talaga pong sinisikap ko pong maisabuhay lahat ang aking mga narinig sa banal na espiritu na kinalagdan ng ating Panginoon na ating minamahal na Apong Conching. Noon nga po, sabi ko sa sarili ko, hindi muna siguro ako uuwi. Noong pong hindi pa ako na-stroke kasi po ako, nag-aaral pa yung bunso kong anak. Sabi ko, siguro ako mga 3 taon pa. Makakayanan ko pa ako siguro yon para mapagtapos ko pa yung aking anak na ngayon po ay second year college na. Pero po, nagpapasalamat po ako dahil po sa aking karamdaman, yun nga po, nauwi na nga po ako nung March na ngayon po, napagmuni-muni ko po na kahit po pala ako hindi magtrabaho, ay nilalagak po sa Ama na mapapagtapos ko pa rin yung aking anak na second year college nga po ngayon, na yun nga po, nakakapag-aral pa rin po kahit hindi na ako nagtatrabaho. Kung ikukumpara ko nga po ang buhay ko noon na nagtatrabaho ako, noon po parang walang kapanatagan, wala kang pinakaligayahan kasi nga po, wala kang iniisip kundi kumita, wala kang iniisip kundi yung paghahanap buhay, kundi lumaki ang sahod mo. Kumbaga, nakakalimot ka na sa Panginoon. Kaya kung ihahambing ko po ang buhay ko ngayon na hindi nagtatrabaho, mas masaya po ako ngayong naririto ako kaysa po nang nagtatrabaho ako. Dito po nadama talaga ang kagalakan. Sabi ko nga, sabi ko nga po, hindi po pala lahat lang yung hindi ka magtrabaho, hindi po pala lahat lang na magiging masaya ka rin pala kahit hindi ka naghahanap buhay. At mama, yun nga po, sabi ko nga po, bawat nga po makakita sa akin ng mga kaibigan ko, sabi niya, uy, magaling ka na pala. Oo nga ako dahil sa ating Panginoon, sa pananalig. At sa pagparito ko nga po sa bawat araw na inya po nagsusumagit, nagsusimikap po ako na sa bawat araw na ang panawagan ng ating Panginoon ay aking po matugunan kahit po sa karampot na idinudulog ko po sa Kanya na sana nga po sa bawat araw na pagtawag niya sa akin, hindi na po ako makabitaw pa at patuloy po akong yumakap sa Kanya. Gaya nga po ng mga alagaan na naghahaplos sa akin dati, sabi nga po, kumapit ka lang sa Kanya, anak, hindi Kanya pababayaan. Kaya, yun po ang pinagsusumakapang ko ngayon na magawa sa buhay ko. Kaya, wala pang hanggang paborit pa sa salamat talaga po ang aking pong maibibigay sa Kanya sa bawat araw. Maraming salamat po sa lahat po ng mga dumadalangin sa akin. Nihiling ko rin po sa inyo ang
pagdalangin sa ating kapatid na si F.E. Malyari na ngayon po ay lumalaban po siya, kaya pagdasal po natin siya sa bawat araw. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Napakabuti at napakadakila po ng ating Ama. Kung sino man po yung nakasilay sa kanya ng unang dating niya, talaga pong hindi po niya halos maiusad ang kanyang paa at ang kanyang kamay po ay nakaganyan. Subalit, ang imposible nga po sa tao ay posibleng gawin ng ating Panginoon. Kaya't sa kanyang malalim na paniniwala at pagtitiwala, ang kagalingan ay kanyang nakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, tayo pong lahat na naririto sa bawat araw po ng ating pagtungo, pagdalo ng banal na gawain sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katauhan po ng mahal na Apo Conching, manalig po tayong lahat na kung tapat tayo sa ating pagdulog at panambitan, ano po ang di natin makakamtan. Tulad po ng pagbagsak ng ulan, kayang gawin ng ating Ama, kaya rin po niyang ibigay na ibagsak sa atin ang katugunan sa ating mga kahilingan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. At sa pagkakataon pong ito, isang alagad po ang aking tatawagin. Kanina po yung nagsabi siya, upang isiwalat po niya yung pong mga kahiwagaan at kadakilaan na kanyang nakamtan. Sa mga nakamamasid at nakasisilay po sa kanya, kung papaano pong sa bawat araw sa kabila ng kanyang malaking katawan, walang pasubaling pag-indak na inaalay sa ating Diyos na buhay, sapagkat sa kanyang pagtitiwalang sa bawat pag-indak ng kanyang lupang katawan, kalakasan, kalusugan at kagalingan ay kanyang kakamtan. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay para sa kapatid kong si Lando Painor. Jesucristo, aming Panginoon, Diyos amang dakila. Muli maraming salamat sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa umagang ito. At kami po ay muling nakapagpuri at napagpasalamat sa iyo. Ama, muli maraming salamat sa buhay na pahiram mo. Na sa tunay pinagkakalooban mo ng buhay, sinisidla ng iba yung kalakasan sa araw-araw. Maraming salamat din po, Ama, sa pisikal na pagkain na kaloob mo sa amin sa araw-araw bilang vitamina at kalakasan ng aming pangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa espiritual na pagkain na kaloob mo sa aming mga kaluluwa, sa iyong mga banal na salita at aral na iniluluwang ng banal na espiritu sa katauhan ng aming mahal na Apo Conching na iyong kinalugdan. Amen. Bago po ang lahat, ang inyong pumabang kapatid ay muling bumabati ng isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sa mga sandaling ito, hindi ko po maaaring palampasin ang misempay pinasilay sa akin ng Diyos Ama, ang kahiwagaan. Bakit po? Lingid po sa inyong kaalaman ng aking kabiyak ng puso, kami po ay kagagaling lamang sa isang TNT dyan sa Baliwag. Sapagkat kanina po mga 10, ang aking kabiyak ng puso ay naghihinunali po siya. Pagdakas siya po ay nagulat, ay naputol, yun po ang nabanggit niya. Nang tingnan ko po, wala naman po akong makita. Umipo siya upang ika nga po may kaliwanagan ang mata ang titingin sa kanya, subalit wala rin po nakita. Nagdesisyon po siya na pupunta raw po siya sa isang doktor nga sa TNT. Sumagi po sa isipan ko ang mahal na Apo Conching para po sa akin, sa aking panampalataya at pananalig. Hindi po ako pupunta upang patingin sa TNT nga turingan. Ganun pa man po, mga 10:30 na, umalis po kami ng bahay ng aking kabiyak ng puso at kami po ay nagtungo sa pribadong pagamutan. At amin pong nakita at saka totohanan niya po, nakita ko pa po ron ang atong kapatid na Tessie na nag-aabang po ng sasakyan sa ilalim ng akasya.
Ang takbo ko po halos ay 60. Sa pagmamadali ko po sapagkat wala pong nasa isip ko hindi ang gawain ito. Naisip ko po sa aking sarili, maaari ito'y pagsubok lamang. Sa tuwing na pong may damaratal sa akin na hindi ka nais-nais, pagdadali sa'yo pagsubok ang aking nasa sambit. Pagdaka nga po kami umabot sa pribadong pagamutan sa TNT po, sa Baliwag. Nagpalista po ang aking kabiyak ng puso, samantalang ako pinakaupo sa isang upuan. Nanalangin po ako. Natimtim sa aking kalooban. Na Ama, dinudulog ko po sa inyo ang sino mang gamitin nyo na bilang isang instrumento. Halinawa po haplusin nyo ang puso at kaisipan. Pagdaka nga po tinawag ang aking kabiyak ng puso at ako'y tinawag. Pareho po kami pumasok sa isang room. At tinignan po ang kanyang tenga. Pagdaka po tinawag ako ng doktor at pinasili po sa akin. Wala naman. Sa bantala, at sabi ng aking kabiyak ng puso, may naiwan. Naputol po. Subalit ng aking pong silipin na tingnan, wala nga po. At ang nasabi po ng doktor, dumi lang. Sumagi po sa isipan ko, ilang araw pa lamang po ang nakararaan. Ang kabiyak po ng aking puso ay nagkaroon ng karamdaman ng kanyang tenga. At dito nga po ipinagagamot kay Apo Consing. Sa pamamagitan po ng pagpatak na oregano, ang impeksyon po ay nawala. At nanahan po sa aking isipan na ang nakita namin na dumi, yaon po ay sanhi ng gamot na oregano. Kaya ako'y taus-puso po nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay, sapagkat minsan pa niyang pinasilayo ang kanyang kahiwaga. At ngayon nga po, ako'y narito at muli sa kanya nagpupuri at nagpapasalamat. Habang hadong po kami sa ospital, naghintay pa po kami ng mga ilang minuto upang itanong kung magkano po si Bida. Purihin po ang Diyos. Isang pera man po, wala sa kami siningil sa amin. Mga kapatid, kung sino man po sa inyo ang tumutungo sa pribadong pagamutan, huwag po kayo umasang sa doktor. Manalig po kayo. Unahin po natin ang ating Panginoong Jesucristo at ang ating Diyos na mandakila. Kaantabay po ang bilang isang tao na kanya ginagamit isang instrumento. Napakabisa po mga kapatid. Ang aking pong pagluha mga kapatid, hindi luha na ng ano pa man, kundi ito'y luha ng kagalakan. Sapagkat may babahagi ko po sa inyo minsan pa ang aking pong kabiyak ng puso, ang aking pong biyanan. Ngayon po'y kasalukuyan nakaratay sa karamdaman. Noong pumisan araw po ng Huwebes, ang aming pong biyanan, ina po ng aking kabiyak ng puso, ay iniiyakan na. Talagang wala na po. Sapagkat ika nga po, nagpapaalam na siya, aalis na siya. Nang ako po ay lumapit, habang ako pinanunod na ganyan, may nagsalita po sa aking kaisipan na lapitan ko at haplusin ko ang tapat ng puso. Ako po ay dagling tumalima sapagkat ika nga po parang pilit lamang sapagkat marami po mga isyoso. Abatid ko po ang mga nasa isip ng mga naroon. Ano ang magagawa ng isang katulad ko? Subalit, pinupuri ko po ang Panginoon, ang ating Diyos ang mandakila. Lumakas po ang aking biyanan. At kamakailan lang po, 3 araw na ngayon, muli po siyang iniyakan. Inayos na po yung paghihigaan bilang pagkilala sa burol. Ang salamin po, estante na pinapatungan ng TV, ay nilagyan na po ng takip na bunot na puting kumot. Tanda po ng ala na po talaga. Nagsalita po ako. Ano ba yan? Ano ba yung ginagawa nyo na yan? Sabi ko gano'n. Samantalang ako po wala akong naramdaman na bibigay na po ang biyanan ko.
Kaya nga, ako nagpuputag na pasalamat sa ating Diyos Amang Dakila na sa pamagitan po ng taimtim ng panalangin, napalaki pong bagay at katunayan po, buhay na patotoo. Mula po kahapon hanggang ngayon, kasama ko na po ang aking kabiyak ng puso na pumapalitong muli sapagkat ika nga po, hindi man po gaano kausayan ang aking biyanan sa kanyang karamdaman, subalit ako po'y umaasa at nananalig sa ating Diyos Ama na pagkakalooban niya po ng buhay at pagkakalooban niya ng iba yung lakas at kalusugan ng pangatawan. Ako po mga kapatid, natutulo ang luha ko dahil basta po ako'y humiling na naayos sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ako po hindi niya pinahihindihan. Kaya galak na galak po ako. At saka niya sa tuwin na buong puso nag-aalay ng papuri at pasasalamat. Katulad niya po na naganap sa aking kabiyak ng puso. Isang pera man po, wala kaming ginastos. Hindi po ba pag sinilip ng isang doktor ang isang pasyente, yung po may subida na. Pero napakadakila po naman. Wala po siningil sa amin. Kaya ako po'y galak na galak. Kaya ang bawat araw, bawat oras, napakahalaga po sa akin para sa ating Panginoon at sa ating Diyos Amang Dakila. Kaya mga kapatid, kung kayo man po may mga karamdaman, ilagak niyo po sa ating Panginoon at sa ating Diyos Amang Dakila. At humiling po kayo na ayos sa kanyang kalooban. Ito po ang tandaan nyo, kayo hindi pahihindian. Muli magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa inyo pong binahagi, kung inyo pong pinagnilayan, kung ano man po ang sa palagay nyo po ay makakagaling sa inyo, huwag po kayong dumepende doon po sa mga bagay o sa mga taong ganon. Kundi bagkus po, ang panaligan nyo po, ang Diyos pa rin po ang kikilos at gagalaw upang gamitin po yung tao na yon o yung gamot na yon upang makapagkamit po kayo ng kagalingan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon sapagkat ang maliwanag ko pong narinig na turo ng banal na Espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo Conching, laksa-laksaman o basket-basket man na gamot ang inumin mo o lagukin mo. Kapag ayaw ng Diyos na gumaling ka, hindi ka gagaling. Subalit tubig lang ang inumin mo. Kapag tapat ang pananalig at pananampalataya mo, dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa tubig na ito at ang kagalingan ay ganap na sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at upang aliwin po tayo, pagkatapos po ng dalawang pagbabahagi, isang kapatid po natin ang aking aanyayahan upang maghandog po ng awit para sa ating Panginoon at para po magsitayo po ang lahat at maghawak-hawak po tayo ng kamay at awitin po ang panalangin itinuro